Welcome back sa Jazz TV. Sa pag-uumpisa ng ating part 5 ay makikita si Mine na tumatakbo at sinasabing fully healed na siya at dapat na siyang sumama sa misyon para mapaghiganti si Shield at Bulat. Naabutan ni Mine na nagte-training ang mga kasama sa HQ, nakita niya na seryoso sa pagpapalakas ang mga kasama. Tinutulungan ni Leon at Akame si Tatsumi at Lubbock sa pamamagitan ng pag-upo ng mga ito sa likod habang nagpupush up. Sinabi ni Lubbock na dalawa na lamang sila ni Tatsumi na lalaki sa grupo kaya panahon na para mag-focus sila sa pagpapalakas ng katawan. Sinagot siya ni Leon na halos wala pa sa kalahati ng na-push up ni Tatsumi ang na-push up niya. Sumabat si Akame at sinabing lugi si Lubbock kasi malaki ang agwat ng timbang nilang dalawa ni Leon kaya nakadami si Tatsumi. Nakatikim naman ng batok si Akame dahilan para magkabukol. Lumabas si Nojenda at sinabing siya ay pupunta sa Revolutionary Army Headquarter, para isurrender ang mga nakumpiska nilang Imperial Arms mula sa tatlong tagasunod ni SDEF. Itinalaga nito si Akame as acting boss habang wala siya. Nagsorry si Tatsumi sa grupo dahil wala siyang nagawa at dahil daw mahina siya. Kinontra iyon ni Nojenda, dahil daw sa ginawa ni Tatsumi na talunin ang mga tagasunod ni SDEF ay madami ang kanyang nailigtas lalo na yung mga sakay ng Ryuusen. Ayaw naman daw ni Leon na tumaas ang ego ni Tatsumi pero kinuwento niya na bilib si Bulat sa kanya, at sinabi nito na sobrang naniniwala si Bulat na magiging malakas naman dirigma si Tatsumi. Maluha-luha naman si Tatsumi nang banggitin iyon ni Leon. Nang paalis na si Nojenda ay sinabi nito kay Tatsumi na magiging mahusay siya, huwag niyang biguin si Bulat at maging malakas gaya ng inaasahan niya. Sinabi ni Nojenda na kasama sa kanyang pag-alis ay ang paghahanap ng mga bagong miyembro dahil nabalitaan niya mula kay Leon na nag-o-organize si SDEF ng Special Force of Imperial Users. Sa puntod ng tatlong tagasunod ni SDEF sinabi nito na ipaghihiganti niya ang mga ito. Sa kanyang pag-alis sinabi niya na pupuntahan niya ang mga bago niyang mga taga-kasunod at medyo paglalaroan niya ang mga ito. Nagsuot siya ng mask at pumunta sa Capital Conference Room kung saan nagtipon-tipon ang kanyang mga bagong tagasunod. Tumayo siya sa gitna at sinabing ano ang ginagawa nila doon. Agad namang tumayo ang isa sa mga ito at agad na sinipa ni SDEF. Sumugod naman ang iba at madali niyang natalo ang mga ito. Panghuli ay si Kurumi na nagawang pagpira-pirasuhin ang maskara ni SDEF dahilan para mabunyag ang kanyang pagkatao at makilala nila ito. Ang mga bagong tagasunod ay sina Bowles, Run, Kurumi, Dr. Stylish, Wave, at ang panghuli ay si Seryu, ang Imperial user na pumatay kay Shield. Tinawag nila ang grupo nila na Jaegers, isang special police force na tatapat sa mga kumakalaban sa Imperial government gaya ng Night Raid. Habang kumakain ay napag-usapan nila ang weapon ni Shield na X-Ace, sinabi ni Seryo na hinahanapan pa din ito ng bagong user. Sinabi naman ni SDEF na magkakaroon sila ng paligsahan para makahanap ng bagong magmamay-ari nito. Nagkita-kita naman sila Tatsumi, Lubbock at Leon sa kanilang sikretong headquarters sa may gitna ng capital. Ipinakita ni Lubbock sa kanila ang wanted poster ni Mine, dahil sa kilala na siya at alam na ang mukha ay tatlo na lamang sila na malayang makakagalaw sa capital. Pinag-usapan din nila ang bagong grupo na itinatag ni SDEF, ang Jaegers. Sinabi ni Leon na sobrang sama ng aura ni SDEF at ramdam niya kung gaano ito kapanganib. Ikinwento ni Lubbock ang nakaraan ni SDEF at Nojenda. Nung general pa si Nojenda sa Imperial Government ay pinadala sila bilang reinforcement laban sa mga rebelde. Ipinakita dito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni SDEF, nagawa niyang gawing yelo ang ilog para makadaan ang kanilang hukbo. Pinakita din kung gaano ito kalupit. Pagdating nila sa labanan ay pinag-utos nito na i-massacre ang buong village. Pinakita din kung saan si Nojenda ay nagmamasid lang sa Gedli nung pinapahirapan nito ang mga bihag. Napasabi na lang si Nojenda sa kanyang isip na mali ang kalupitan nito at ayaw niyang maging parte ng gawaing iyon ni SDEF. Sinabi naman ni Lubbock na pinakawalan ni SDEF ang iba para ipakalat ang balita tungkol sa massacre na gawa ng Imperial Army. Iyon daw talaga ang gusto ni SDEF, ang dumami ang rebelde at magkaroon ng malalaking rebelyon dahil nag-enjoy siya sa pagpaparticipate sa war. Pinakita ni Lubbock ang isang flyer. Ito ay patungkol sa gaganaping martial arts tournament na sponsor ni SDEF. Nag-decide si Tatsumi na sumali dito at ipadala ang perang mapapanalunan sa kanilang bayan. Sa Capital Palace ay pinag-usapan ng Young Lord at Ministro ang binigay ni SDEF na reference patungkol sa lalaking kanyang magugustuhan. Una, kailangan niyang magkaroon ng potensyal para sa isang magandang kinabukasan.
Gusto niyang personal na i-train ito at gawing isang mataas na ranggong general. Pangalawa, dapat ay fearless siya at kayang mag-hunt ng mga dangerous beasts. Pangatlo, dapat ito ay lumaki outside ng capital. Pang-apat, dapat mas bata ito. At ang huli, dapat mayroon siyang pure innocent smile. Napabuntong hininga ang young lord at nasabing karamihan ay hindi napapasa sa unang requirement pa lang. Sa labas ng Capital Palace naganap ang paligsahan, kitang-kita ang pagka-bored ni Esdeath sa mga kalahok nito. Dumating ang huling match, ipinakilala si Tatsumi na isang blacksmith, at ang kanyang kalaban ay tinawag na Calby the Butcher. Sa ringside nanonood ang mga kasama nito na si Leon at Lubbock, pinuri ni Leon ang disguise ni Tatsumi. Nagsimula ang laban, sumugod si Calby at sumuntok ngunit nakailag si Tatsumi, gumanti ng sipa ito pero nasalag lang ni Calby, nagpalitan sila ng suntok at sa bandang huli pinatid at sinipa ni Tatsumi si Calby dahilan para matumba ito at di na makalaban. Kitang-kita naman ang pagkamangha ng mga manonood pati na din ni Esdeath. Si Tatsumi ang hinirang na panalo, sa kanyang tuwa ay ngumiti ito, dahilan para mag-blush si Esdeath at sabihing nahanap niya na ito. Naglakad pababa si Esdeath sa arena para puntahan si Tatsumi, pagdating sa arena ay hindi siya matignan ni Tatsumi dahil naiisip nito ang pagkamatay ni Bulat. Sinabi ni Esdeath na magaling ang kanyang pagkapanalo kaya may ibibigay ito sa kanya. Nagpasalamat si Tatsumi dahil akala niya ito ay ang reward money. Naglabas ng leash na may kadena si Esdeath at nilagay ito sa leeg ni Tatsumi at sinabing pagmamay-ari niya na ito. Pinatulog nito si Tatsumi at sinabing mag-uusap sila sa kanyang kwarto ng dalawa lamang sila. Balik sa Night Raid headquarters ikinwento ni Leon at Lubbock ang nangyari. Tinanong ni Akame kung nakilala ba ni Esdeath ang totoong pagkatao ni Tatsumi kaya niya ginawa iyon. Hindi sila sigurado kaya nagdesisyon na lang muna si Akame na lumipat muna ng lugar malayo sa kanilang headquarters. Tinanong ni Lubbock kung ano ang plano nila kay Tatsumi. Sinabi nito na mapanganib ang iligtas ito agad-agad kaya pagpaplanuhan muna nila. Nakaupo si Tatsumi at Esdeath sa may lambak habang nagmamasid sa ibang miyembro ng Jaegers. Ang misyon nila ay hanapin at lupigin ang mga bandido. Tinanong ni Tatsumi kung bakit sila nandoon, sinabi ni Esdeath si Tatsumi ay backup member na ng Jaeger kaya mabuting obserbahan niya ang operasyon nito, natanong ni Tatsumi si Seryu. Nanggigil ito dahil naaalala niya ang pagpatay nito kay Shield, subalit pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili dahil wala siyang laban sa mga ito, inisip niya ding tumakas kaso hinawakan ni Esdeath ang kamay nito na parang kasintahan. Hinarang ng mga bandido ang grupo ng Jaeger at dito ipinamalas nila ang mga taglay nilang skills at lakas ng kanilang Imperial Arms. Isa-isa nilang sinugod ang pinagtataguan ng mga ito at pinagpapatay. Madali nilang natapos ang kanilang misyon at lahat ng iyon ay nasaksihan ni Tatsumi. Sinabi ni Esdeath kay Tatsumi na in love ito sa kanya, naisip naman ni Tatsumi na baka ito ang pwedeng maging daan para mapapayag nitong kumampi sa kanila. Pagkatapos ni Esdeath maligo ay lumapit ito kay Tatsumi at tumabi sa may kama. Tinanong ni Tatsumi kung talaga bang may gusto ito sa kanya, agad naman itong hinalikan ni Esdeath. Sinabi nito na hindi niya gagawin ito kung hindi niya gusto si Tatsumi. Sinabi ni Tatsumi na galit siya sa capital government, sinabi niya na plano niyang sumapi sa Revolutionary Army at bigla siyang sinampal ni Esdeath. Patuloy na nagsalita si Tatsumi, baka mauwi lang daw sila sa pag-aaway kung sakaling magkaiba sila ng pinapanigan. Kung mahal daw talaga ni Esdeath si Tatsumi ay magbabago ito para sa kanya, ngunit sinagot siya ni Esdeath na hindi siya ang magpapabago sa kanya kundi siya ang magpapabago kay Tatsumi. Kahit na nagtatalo sila ni Tatsumi ay nagagawa pa din humanga ni Esdeath at nasasabing matigas ang ulo nito ngunit ito din ang dahilan kung bakit pure and innocent ang kanyang smile. At gusto niya ulit makita ito at tuluyang mapasa kanya si Tatsumi. Kinaumagahan ay halatang hindi nakatulog si Tatsumi buong gabi, napansin niya si Kurumi at napansin nitong kahawig ito ni Akame. Tinanong niya kung kakilala niya yung nasa wanted poster na si Akame, sinagot ito ni Kurumi na kapatid niya ito, nagtraidor ito sa Imperial Capital kaya gusto niya daw makita ito para patayin gamit ang sarili niyang mga kamay, nabigla si Tatsumi ngunit hindi ito nagpahalata. Dumating si Esdeath at sinabing maghahunt sila ng dangerous beast sa Fake Mountain. Grinupo ni Esdeath si Tatsumi kasama si Wave, nakita naman ito ni Tatsumi bilang pagkakataon para makatakas. Magkasama si Wave at Tatsumi na naglalakad sa isang bangin, humarap ito kay Wave at binunot ang kanyang espada at sumugod ito,
Hindi para atakihin siya, kundi ito ay para patayin ang isang beast na lumitaw sa likod ni Wave. Pagkatapos ay napalibutan sila ng mga higanteng beasts na anyong puno. Ginamit naman ni Tatsumi ang pagkakataon para makatakas. Pagkatapos makipaglaban at matalo ang mga beasts ay saka napansin ni Wave na wala na si Tatsumi. Ginamit ni Tatsumi ang Incursio para makatakas. Hinanap naman ni Wave si Tatsumi gamit ang kanyang Imperial Arm. At nakita nito ang Incursio. Sinabi nitong hindi niya nahahabulin si Tatsumi dahil alam niya na ang Incursio ay pag-aari ng isang Nitrade member at mas mahalaga ang mahuli ito, lingid sa kaalaman niya na ito ay si Tatsumi. Pinagyabang ni Wave na ang kanyang Imperial Arms na Grand Chariot ay upgraded version ng Incursio. Hindi lumaban si Tatsumi, mas gusto nitong tumakas dahil baka dumating pa ang backup ni Wave. Sinubukan niyang tumalon patakas ngunit madali siyang napigilan ni Wave. Naharangan siya nito at sinuntok. Sinabi nito na tutugisin niya ang mga Nitrade dahil mga masasama ito at nalalagay sa panganib ang mga inosenteng tao sa kapital. Sinabi naman ni Tatsumi na mali ang kanyang pagkakakilala sa kanila. Muli itong sumubok tumakas at sa pagkakataong ito ay sinipa siya ni Wave at bumagsak ito sa ilog, at doon nakakuha ng pagkakataon si Tatsumi, ginamit niya ang invisibility ng Incursio. Hindi naman ito alam ni Wave kaya naisip nito na baka sumabay lang ito sa agos, kaya nagmadali itong umalis para sundan ang agos ng ilog. Nawala ang invisibility ni Tatsumi at nag-fade off ang Incursio. May lumitaw na dangerous beasts ngunit di na kayang lumaban ni Tatsumi dahil sa natamo nitong pinsala. Buti na lang dumating si Akame para iligtas ito, sinabi nito na kanina pa sila nagmamasid kay Tatsumi. Habang nag-uusap sila ay dumating si Lubbock at binitbit sila dahil baka maabutan pa sila ng Jaeger. Pinarusahan naman ni Esdeath si Wave dahil hindi nito nagawang bantayan si Tatsumi, at lalo nang hindi nito nahuli ang member ng Nitrade. Sinabi ni Esdeath na sa susunod na magkamali pa ito ay siya na ang magpaparusa dito. Ikinwento ni Tatsumi ang mga na-experience niya sa kampo ni Esdeath at kung gaano kalakas ang Jaegers at sinabing halos kasing lakas nila ang mga ito maliban kay Esdeath dahil ibang level daw ang lakas niya. Sinabi rin nito na nakita nito si Kurumi. Tinanong ni Tatsumi na bakit hindi sinama ni Akame ito nung umalis siya. Sinabi ni Akame na inaya niya ito ngunit nagpaiwan ito, para daw sa kanyang kapatid si Akame ay traidor. Nagbitaw naman ng pangako si Akame na tatalunin niya si Esdeath, kahit gaano pa daw ito kalakas ay may kahinaan din ito. Bago matapos ang Part 5 ay makikitang natunto ni Dr. Stylish ang headquarter ng Nitrade, siguradong matinding bakbakan ang kasunod na part. Abangan! Kung nagustuhan niyo ang story, please subscribe and hit the notification button para updated kayo sa mga susunod na parts at iba pang anime recap. Thank you.